away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang labalang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride for Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na bago to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free. Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang na rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift packs pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. I'm Jovi Kalmov. Currently, I am the Vice President for NAFA, which stands for the National Federation of Filipino American Association for the state of Arizona. In order for me to perform very well, I really make sure that my physical and spiritual wellness is really in order. And of course, the help of MX3 capsule. This is the secret. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton. Amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya
kaya easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Helps stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Fabcon. Amoy nakaka-joyful! I'm Danvic Briones. I'm a visual artist and a cook, and this is my MX3 story. How does MX3 help you when it comes to your health? Canada made me slow down. What that does, lalo na with MX3, it enhances that because it's organic. So it helps you sustain that healthy lifestyle na hopefully will still be standing and being active in the next 30, 40, 50 years. MX3, dito ako, believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon. Amoy nakaka-joyful! Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Pilipinas, ang oras 8 minuto makalipas ang 9:00 ng umaga. And the Golden Dove for Best Field Reporter goes to Giselle Ricafort, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Field Reporter, si Giselle Ricafort. Kasama si Edniel Parosa sa DZRH Stories Pinoy Documentaries. Kwentong dapat mong malaman. Kwento ni Juan de la Cruz sa araw-araw na balitaan. Mga muka sa likod ng headlines. Pakinggan at kasangkutan. DZRH Stories Pinoy Documentaries. Kasama sina Giselle Ricafort at Edniel Parosa sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. DZRH Stories. DZRH Stories Pinoy Documentaries. Pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Oy, magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga, Metro at Mega Manila. Umuulan ho ba sa inyo? Diba? Nitong dulo ho nung nakalipas na linggo hanggang nitong weekend, abay pahirapan na makapagpatuyo ng labada si nanay. Ang araw ko'y nabubusisi, ako ang nasisisi. Bakit
Ikadalawa na ho sa buwan ng Agosto taong pangkasalukuyan. Ako ho muna ang inyong magkakasama sa loob ng isang oras na talakayan. Minus muna ang aking partner na sa Edniel Parosa. Ako po, Giselle Ricofort. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH Stories, Pinoy Documentaries. Mahigit 1 milyon ho na mga minimum wage earner tila baga binawian ng kakarampot na pag-asa, no? Paghihintaying muli doon sa makasaysayan daw na 85 pesos na daily minimum wage increase. Parang parang binawi yung maliit na candy na isinubo doon sa mga manggagawa natin. Dito lang ho yan sa Kalakhang, Maynila. Pero yung una ho na 60 pesos, yung unang transyo nang binabanggit natin na taas sahod, una na ho yan na naging epektibo Hulyo 25. Kaya ho yung daily minimum wage para ho sa mga non-agri worker mula sa 695 pesos tumaas sa 755 pesos, habang yung additional ho na 25 pesos, yung second tranche ng 85 pesos na daily minimum wage increase magiging epektibo ho dapat sa Enero 20 ng susunod na taon. Pero noon hong Thursday, July 30, ang Pasig Regional Trial Court Branch 152 nag-issue ng temporary restraining order laban ho doon sa Regional Wage Board at National Wages and Productivity Commission. Para nga ho yan doon sa pag-iimplementa ng Wage Order number 27 hanggang August 13 ng taon. Meron hong mga pumapalag sa nabanggit na TRO mula ho sa korte sa Pasig. Ang sabi ho ni Congressman Chel Jokno, sa ilalim ng Article 126 ng Labor Code, Ipinagbabawal daw yung paglalabas ng anumang temporary restraining order o injunction mula ho sa alinmang korte laban sa mga proseso o usapin sa National Wages and Productivity Board. Ibig sabihin, hindi daw ho maaaring pigilan ng korte yung pagpapatupad ng wage order at dapat manaig yung batas at karapatan ng ating mga manggagawa. Kasabay ho ng binabanggit ng kongresista yung patuloy niya na pagsusulong sa matagal na nating pinag-uusapan yung 200 pesos na daily minimum wage increase o yung House Bill 766 para matiyak na yung bawat manggagawang Pilipino ay makaagapay daw doon sa napakamahal na cost of living. Pero ang paggarantiya naman ho ng Palasyo ng Malacanang, hindi naman daw ho suspendido yung binabanggit natin na taas sahod. Ang sabi ni PCO Undersecretary Claire Castro, tuloy-tuloy daw ho yan. Walang suspension. Matatandaan ho ninyo, Hunyo inanunsyo ng Department of Labor and Employment yung 85 pesos na daily increase sa minimum wage para ho sa 1.1 milyon na mga manggagawa dito ho sa National Capital Region. Bago pa man ho magkaroon ng TRO, ito'y lagi naman lumang-lumang tugtugin na to kahit nga kakapiranggot, hindi ba? Halos hindi maramdaman yung ibinibigay ng gobyerno na taas sahod sa atin mga manggagawa. Palaging may mga pumapalag, palaging may mga kumukontra, humihimok ng suspensyon sapagkat hindi raw kakayanin. Papasanin daw ng ating mga consumer yung kanilang magiging dagdag gastos sa produksyon. Magkakaroon daw ng layoff sa mga manggagawa
maaapektuhan daw ng lubos yung mga maliliit na mga negosyo. Halimbawa ho natin, hindi ho dito sa particular na 85 pesos na ito yung nauna nilang panawagan, bagamat hindi ho sila yung rason. Dalawang construction company, kung hindi ako nagkakamali, yung umapila sa Pasig City Regional Trial Court na harangin ito hong 85 pesos na daily minimum wage increase at yun ho yung nag-trigger sa nabanggit na korte kung bakit sila nagpalabas last Thursday ng temporary restraining order. Rich Sports Pinoy Documentaries. Nung Hulyo po, ang World Bank inanunsyo na yung Pilipinas mula daw sa pagiging lower middle income abay umakyat sa pagiging upper middle income category dahil ho doon sa pagtaas din ng gross national income per capita. At lumalagpas daw yan doon sa threshold para ho dyan sa binabanggit natin na reclassification. Kasabayan ho natin yung mga bansang Vietnam, Jordan at yun hong Sri Lanka na umakyat sa pagiging upper middle income. Pero ito hong reclassification ng Pilipinas, papaano ba ito nararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino? Ito ba'y nagre-reflect doon sa realidad, totoong kondisyon ng atin hong mga kababayan? Ang sabi ho ng ilang labor at research group, hindi naman daw ho yan nagre-reflect doon sa katotohanan na nararanasan ng milyong-milyon nating kababayan, lalo na ho yung mga naghihirap na Pilipino. DZR Rich Stories Pinoy Documentaries. Ang sabi ho ng Anak Pawis at Ibon Foundation, ito hong promotion ng bansa natin ay nagre-reflect doon sa mas mataas na average national income. Hindi naman daw yan nagtra-translate doon sa mas maginhawa na living condition ng ating mga kababayan na patuloy na naghihirap. Hindi makaahon doon ho sa kahirapan sa epekto ng mababang pasahod sa mga manggagawa, mahal na presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo, doon ho sa food insecurity. Sabi nila walang ilusyon na ang pagiging upper middle income ng Pilipinas katumbas ng seguridad ng kabuhayan, panirahan, pagkain dahil yung tagapaglikha ng pagkain ng bansa abay nananatiling pinakamahirap na sektor. Yung kanilang binabanggit dyan, yun hong ating mga magbubukid, yun hong ating mga fisher folk. Bakit ho natin binabanggit? Yun hong irektahin na natin yung mga press release nitong mga nakaraan. Sapagkat mahalaga rin ho na ating malaan ano nga ba yung realidad na kinakaharap ng ating mga kababayan. Lalo na ho yung mga naghihirap, lalo na ho yung ganito na umaasa, hindi nga ho sapat Hindi ba? Hindi nga sapat yung ibinigay na makasaysayan daw na 85 pesos na daily minimum wage increase sa mga manggagawa sa Kalakhang, Maynila. Tapos babawiin pa yung katiting na pag-asa na ibinigay ho doon sa ating mga workers dito ho sa Metro Manila. Pandagdag na rin yan doon ho sa pambili ng pagkain, pambili ng gamot, pamasok ng kanilang mga chikiting sa eskwela. Kung hindi ho dapat natin tinitingnan itong taas sahod bilang bilang pabor, bilang regalo sa
sa mga manggagawa natin sapagkat ito ho ay usapin ng katarungang panlipunan. Sapagkat yung pinagbibigyan nyo niyan, yung backbone, gulugod ng ekonomiya, iyan nga yung bansag, hindi ba? Kaya lang, habang naghihirap po yung ating mga manggagawa, nasusuklian ba yun ng makatao, makatarungang sahod? Oy, marami pa ho tayong mga issue na hihimayin sa mga susunod ho na minuto ng palatuntunan at meron din ho tayong mga makakapanayaman no, tungkol sa iba naman hong mga usapin na pumutok sa mga nakalipas ho na linggo. Pilipinas, ang oras ho muna alas 9:21 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabcon, amoy nakaka-joyful! We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang linggo. At ito ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Giselle Rico-Four. Naman si Edniel Parroso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo.
Muli ako po, si Art. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde. Ito po ang Radio Henyo sa DZRH. Una sa po ng isang magandang Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's the midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening Luzon, Visayas at kayong salamat. Pilipinas, ang oras alas 9:27 ng umaga. DZRH Stories, Pinoy Documentaries. Kinukwestiyon kukwestiyonin ng Department of Labor and Employment yung temporary restraining order na inilabas ng korte upang pansamantalang pigilan yung pagpapatupad ng 85 pesos na minimum wage increase sa National Capital Region. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, makikipag-ugnayan daw yung DOLE, National Wages and Productivity Commission, maging yung Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa Office of the Solicitor General upang ipagtanggol sa korte yung bisa ng wage order ng kagawaran. Nilinaw naman ng kalihim na yung mga manggagawang nakatanggap na ng dagdag sahod ay hindi na kailangang isole yung kanilang natanggap. Alas 9:28 ng umaga ngayong ika-2 sa buwan ng Agosto, taong 2026. Nasa atin linya magkakasama natin si Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita po ng National Capital Region Police Office. Major, magandang umaga po. Welcome pong muli sa DZRH, ma'am. Hello ma'am, magandang umaga po. Major, good morning. Ma'am, panahon na naman po ng tag-ulan. Unahin na po natin gaano po kahanda yun pong ating hanay para sa ganitong panahon, lalo't ang Metro Manila po hindi naman din lingid sa kaalaman ng ating mga kababayan. Tayo'y palaging pinahihirapan ng malalang pagbaha dito sa rehiyon. Kaugnay po sa disaster preparedness po natin, lalo na ngayong tag-ulan, patuloy po yung NCRPO sa pagsasagawa ng ating disaster preparedness measures, kasama po yung ating mga police station sa ating 5 police district. Bahagi po nito yung ating regular na pagmomonitor sa ating mga flood-prone areas, yung prepositioning ng mga personnel natin at kagamitan. Ganun din yung close coordination natin sa mga LGUs, lalo yung mga identified nating mga cities na palaging nagkakaroon ng mga pagbaha. Siyempre yung koordinasyon natin sa MMDA at iba pang disaster response agencies para mas mabilis yung action natin kapag kinakailangan. Major, ang binabanggit po ng MMDA kamakailan, may mga nananadya daw talaga na barahan yung mga kanal para bumaha sa ilang parte nitong NCR. Ano pong magiging action dito, ma'am, ng NCRPO kung meron man?
kung meron po tayong impormasyon or ebidensya na maipapasa sa amin ungkol dito, handa naman po kaming mag-imbestiga at makipag-ugnayan sa mga kaukulang agencies gaya po ng MMDA at yung LGU. At syempre, hinihikayat po natin yung publiko na mag-report kaagad kapag may nakita silang ganitong gawain para agad nating ma-address or kaya po tumawag sa 911. So ito pong sinasabing sinasadyang barahan or talagang may gumagawa para talagang magbara. So, dapat po mai-report agad po ito sa amin. Mabigyan po agad natin ng action para hindi naman po napeperwisyo yung ating mga kababayan, lalo na po yung mga palaging binabaha. Tapos, palagi pa na, kumaga, sasadyain pa natin talagang bahain yung mga lugar. So, parang napakalaking perwisyo naman po nito sa ating mga kababayan. Pero, Major, yung ganyan na sistema, talagang posible na may nangyayaring ganyan sa Metro Manila. Sino yung mga posibleng makinabang kung sakali man, ma'am? Sa ngayon po, wala pa po kaming idea or information po regarding dito sa sinabi na sadyang pagbabara, no, ginagawang sadyang pagbabara ng mga kanal. So kung meron nan po siguro, baka may mga gusto silang iparating, may gusto silang sabihin dun sa ginagawa nila na sadyang pagbabara ng ating mga kanal. Pero for now po, since wala po tayong formal na report or information na natatanggap regarding po dyan, so wala pa po kaming ginagawa aksyon. Ang hinihintay po namin is kung magkaroon po ng formal complaint, meron po silang ebidensya na ifo-forward sa amin, ay agad-agad po namang iimbestigahan niya ng NCRPO. Kung posible man, ma'am, at may ebidensya, may magreklamo ng formal, kulong yung aabutin ng mga responsable kung totoo man yon. Yes po, itataan po naman natin muna sa due process, may proseso po dyan, investigasyon, at sa filean po natin ng kaukulang kaso kung mapatunayan po natin na meron po talagang probable cause dun sa ginagawa nila or talagang sinasadya po ba talaga nila itong pagbabara ng ating mga kanal na nagdudulot ng baha, lalo pa po ngayon at palagi pang umuulan. Ma'am, curious lang ako dito sa topic na to. Kung sakali, ano ma'am yung mga asunto na posible nilang kaharapin ng mga responsible? Depende po siguro sa kung ano yung naging epekto o resulta ng ginagawa nila. Pwede pong malicious mischief lang kung meron pong mga nasira. Depende rin po kung ano ang ikakaso sa kanila ng ating mga LGU, kasi lalo po yung mga LGU po natin talaga ang natutuka dito at katulong ng MMDA, malalaman po natin kung ano yung mga pwede nating ikaso dito sa mga taong ito na nananadya sa pagsasabotahe ng ating alibawa. Since pag nagbaha po, nagkukos yan ng traffic, nagkukos ng aksidente. So, depende po sa kung ano ang mga posibleng maging dulot ng kanilang sadyang pagbabara ng ating mga kanal. Salamat, Major. Iwan ko po yung topic na yan. Dakuan ko, ma'am, yung sunod-sunod halos na school incident po. Patuloy, ma'am, yung mga insidente ng pananakot, pagbabanta, karahasan sa mga paaralan. Most recently, yung pananaksak ng isang estudyante sa kanyang kapwa estudyante po sa Las Piñas City. Ano, ma'am, yung latest update sa kaso na ito po? Ayon po sa ating huling information mula sa Southern Police District, inahanda na po lahat ng kinakailangang dokumento dahil po posible po makasuhan yung ating CICL dun sa kanyang ginawang pananaksak at naging resulta ng pagkamatay po ng kanyang klase o kaibigan niya na isa rin po minor. So patuloy po yung kanilang pagpo-prepare para po ma-secure natin yung documents na kinakailangan po para ma-filean po siya ng kaso. Ma'am, ano yung lumalabas po na motibo behind doon sa incident? Talaga ba, ma'am, na yung 10 pisong sukli, yung pinag-ugatan, ma'am, nung krimen, iyon lang? Based po sa report na natanggap namin, nagkaroon sila ng sagutan ng dahil dun sa 10 pesos na sukli na naiwan ng ating victim kasi pinabili siya ng tubig ng ating CICL at pagbalik niya hindi niya nadala yung sukli. Sabi niya ay naiwan niya. So parang naging yun yung cause ng kanilang pagtatalo hanggang sa kalaunan ay nasaksak niya yung ating victim. Magkaibigan ba sila, ma'am? Inaalam po natin kung sila po ba ay
magkaibigan or talagang magkaklase hanggang dikit, kumbaga. So yan po yung inaalam natin doon po sa kanyang mga kaibigan at sa mga magulang. Oo, kasi inuutosang bumili ng tubig sa kantina, no? Ma'am, kung meron man pong datos yung hanay, dumabi ba? Gaano po yung itinaas ng mga school-related incidents sa Metro Manila ngayong taon po? Sa ngayon po, wala po kaming hawak na data. Kung meron po ba tayong pagtaas or may pagbaba po tayo ng krimen na kinakasangkutan ng ating mga CICL. Pero handa naman po kami maglabas ng update kapag kumpleto na po yung ating comparative figures. Sa ngayon po, ang pangunahing focus po namin ay ang pagpapalakas ng ating safety measures aside dun sa mga police assistance desk na nilalagay natin sa mga paaralan para makapagdagdag po tayo ng kapulisan. Hindi lang police visibility, yung presence po ng kapulisan natin sa loob po siguro ng paaralan. Yun po yung ating ginagawa ngayon, yung mas masusing koordinasyon natin with the schools para po maiwasan na po natin at hindi na po maulit itong ganitong pangyayari. Bali ma'am, tama ba ma'am yung unawa ko? Ang tinatrabaho po ngayon ng Hanay Coordination sa mga paaralan para magkaroon po kayo ng presensya sa loob ng mga paaralan. Pero in the meantime, doon muna kayo ma'am sa palibot ng mga eskwelahan. Tama po ba? Yes po. Ngayon po kasi ang ating mga pulis ay hindi sila nagpapatrol sa loob ng mga school. Since meron po tayo may mga private securities po dyan, may ilang, kumbaga may mga security personnel po, ang mga paaralan na nandyan po talaga sa schools. Ang mga pulis po natin ay nasa labas lang, more on visibility, at syempre yung ating police assistance desk na nandyan sa malapit sa paaralan. So, siguro po nasa sa schools na yan kung i-request po nila yung presensya ng ating mga kapulisan sa loob po ng mga paaralan. Pero kung kinakailangan lang naman po yan. Pero ang presence po kasi ng pulis natin sa mga schools ay during, halimbawa po meron mga dialogue with mga schools, at kung nire-request po talaga sila ng mga paaralan. Alright. Ma'am, dadakuan ko po Major itong pinaka huling topic po natin ngayong umaga, ma'am, ano? Tungkol po doon sa DOJ explosion, yung na-recover na IED sa Senado kasabay ng ikalimang SONA ng Pangulo. Kumusta ma'am yung investigasyon doon sa dalawang nabanggit natin na security incident sa DOJ at Senado? May mga na-identify na ba tayo na any person of interest or mga suspect po? Sa ngayon po, patuloy yung sinasagawa nating joint investigation sa mga kaukulang units, kasama po ang ating EOD, ang SOCO at syempre intelligence units natin para matukoy po yung detalye at posibleng responsable. Sa ngayon po, wala pa kaming pwedeng ibunyag na official information sa suspect or sa person of interest habang ongoing po ang validation po ng ating ebidensya. Ma'am, may pauna ng statement po na nilabas yung pambansang pulisya, at least doon sa initial investigation, parang lumalabas daw na yung motibo na to pananakot lang. Sa ngayon po, hindi pa po natin, kumbaga hindi natin pwedeng i-confirm kung may kaugnayan ito sa SONA or pananakot or kung ano man po yung motibo. Iniiwasan po natin na maging ng maagang conclusion habang kinukumpleto po yung forensic at intelligence assessment para masiguro po natin na thorough at objective po yung ating gagawing investigasyon. Maglalabas naman po ang ating national headquarters kapag natapos na po yung ginagawa nating investigation. Major, there was also an incident, theft incident doon sa parking ng Senate compound noong kamakailan lang din. Ito, kasamahan din natin po sa Hanap Buhay. How concerning, ma'am, yung mga ganitong insidente sa labas, sa loob po ng mataas na kapulungan, lalo't ang mga binabanggit nga natin ay heightened yung security ng mga authority po natin? Seryoso pong tinitingnan ng NCRPO yung magkakasunod na insidenteng ito sa loob at paligid ng Senado. Particular po yung
kaso ng nawawalang kagamitan ng Congress TV noong July 29 at aktibo pong nagsasagawa ang Pasay City Police Station ng follow-up operations. Nakarecover na po tayo ng ilang bahagi ng mga nawawala, kabilang po yung printer, yung TV, yung internet equipment, at may mga suspect na rin po tayong na-identify, samantalang may isa na po tayong na-aresto kaugnay po ng obstruction of justice. At patuloy po yung ginagawa nating manhunt para sa buong pagpapanagot po ng mga responsable. Oo. Ma'am, itong na-aresto na to, ano yung kanya pong naging papel doon sa pagnanakaw sa Senate compound? Actually po yung papel niya hindi natin pa since obstruction po yun, inaalam po na yung kanyang ginawa para po hindi natin maaresto or hindi natin maituloy yung ating investigasyon. So, bukod po doon, inaalam pa natin kung ano pa po ang kanyang kaugnayan dito sa nangyaring insidente po ito. Ang mga tinutugay-gaya natin ng mga suspect, ma'am, ito'y mag-live-in partner. Bali, dalawa po sila. Tama po ba? Sa ngayon po, wala pa po tayong pwedeng ilabas na information tungkol po dyan. Okay. Ma'am, I understand po na yung NCRPO, yung kanyang, kayo po ay responsable para sa security outside the Senate compound, ma'am. May pagbabago po ba sa latag ng security, mga protocol, especially, ma'am, with the ongoing impeachment trial po? Bagamat ang core responsibility po ng internal security ay nasa PSPG, patuloy po ang NCRPO sa pagpapalakas po ng ating external police visibility. Kabilang po dito yung ating pagdaragdag ng police visibility, ng ating checkpoints, at syempre yung ating close coordination po sa PSPG at iba pang concerned units, lalo na po ngayon na tuloy-tuloy yung impeachment trial proceedings. Syempre, regular din po yung ating pagre-review ng ating security protocols base po sa mga assessment natin para masiguro po ang kaligtasan ng publiko at syempre sa mga lalawak sa mga proceedings. Patuloy po yung ginagawa natin na day-to-day po na pag-a-assess natin kung kailangan po ba nating magdagdag or magbawas or meron po ba tayong ibang mga roles ng pulis na kailangan idagdag maliban po sa CDM. Kailangan po ba nating magdagdag ng ng intel personnel natin para mas kumbaga mas malaman natin yung mga nangyayari sa paligid. So, araw-araw po tayong nagbabago ng ating ginagawang strategy para po siguro na hindi po tayo nalulusutan at palagi po tayong ready sa anumang sitwasyon. Major, huling tanong na lang po. Simula nung SONA, ma'am, ibinababa yung hanay sa heightened alert o nananatili po tayo sa full alert status ngayon? Naka-heightened alert status po tayo the following day after po ng SONA. Alright. Major, nasa inyo po yung pagkakataon, ma'am, para magbigay ng mensahe, paalala sa atin pong mga kababayan, ma'am. Muli po sa ating mga kababayan, nais po namin ipaalam na kami po dito sa NCRPO ay ginagawa po natin ang aming mga tungkulin at syempre hindi po namin magagawang protektahan ng bawat isa, ngunit hinihiling po namin ng suporta at ang tulong ng ating mga kababayan, ng ating mga force multipliers na maging mapagmatsyag po tayo at maging alerto po sa ating mga kapaligiran. Kung may mga kahinahinalang sitwasyon or tao na nais po nating i-report, maaari po tayong lumapit sa pinakamalapit na police station or tumawag po sa 911 para sa agarang police assistance. Ang inyo pong tulong ay malaki po ang magiging bahagi po nito para sa patuloy na pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan po dito sa Metro Manila. Maraming salamat. With that, maraming salamat po, Major Hazel Asilo. Sa uulitin, ma'am, happy Sunday po. Maraming salamat po. Si Major Hazel Asilo po ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office. Pilipinas, ang oras alas 9:44 po ng umaga. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Yung pagpaminaw, pagtanaw sa mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Giselle Rico Ford. Naman si Edniel Parroso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Arnie. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde. Ito po ang Radyo Henyo sa DZRH. Una po ng isang magandang hapon. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's a midweek Wednesday.
Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening Luzon, Visayas at kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Pilipinas, ang oras 10 minuto bago ang alas 10 ng umaga. DZRH Stories, Pinoy Documentaries. Uy, nagdiriwang ho ng kanyang kaarawan ang atin hong kaibigan diyan ho sa The Situation Report, si Nicole Lopez. Happy birthday. Mamaya raw meron daw siya ditong papiging sa News Center. Meron ba? O mali lang ako ng basa? DZRH Stories, Pinoy Documentaries. Ay nakikinig sa atin si Kuyang Mar Urbano ng DZRH Operation Tulong habang kanyang binabantayan yung kanyang may bahay. At nakatutok din daw sa palatuntunan si Bulacan Governor Daniel Fernando. Happy Sunday po. Maraming salamat. At of course doon ho sa mga nanonood, nakikinig sa kanilang mga talapita, nakaantabay sa atin hong Facebook live streaming at sa atin hong YouTube channel. Si Alvin De Torres, Happy Sunday. Tristan Wyatt Gulay, kay Nelson Malinaw, Happy Sunday po. Kay Amoroso Glenn, kay Maika Ann Rabodlas. Magandang umaga rin ho, Happy Sunday kay Atoy Bansil. Sabi niya, pasikat kasi tong gobyerno daw. Tinapos lang daw yung ulat bayan, sabay bawi sa dagdag sahod ng mga manggagawa. Wag naman daw tayong kumalma lang daw. Hindi ba? Ang sabi nga ng Malacanang, hindi wala namang suspension, hindi naman daw binabawi, tuloy-tuloy nagkaroon lang ng temporary restraining order. Well, antabayanan ho ng mahigit 1 milyon nating mga manggagawa dito sa Kalakang, Maynila. Ano yung susunod na kabanata? Ang sabi ko nga kanina, ito'y hindi naman wag natin itong tingnan bilang pabor o regalo. Itong 85 pesos na daily minimum wage increase dito sa Kalakang, Maynila. Kung tutuusin, maliit nga lang ho yan, hindi ba? Pero makakatulong na rin. Malaking tulong na din para doon ho sa mga walang-wala. Pambili ng pagkain, mahal na mga pangunahing bilihin, serbisyo, pamasahe, pagbili ng gamot, pamasok ni Neneng at ni Totoy sa eskwela ng kanilang mga chikiting. Hindi ho ba? Well, may mga isinusulong pa rin ho sa parehas na mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso. Legislated wage increase, kabilang na ho yung binabanggit ni Congressman Chel Jokno, yung 200 pesos na taas sahod ho. Ayan pa ho'y patuloy na pinag-uusapan at sabay-sabay ho nating tungayan kung hanggang saan, hanggang kailan. Parang sa kanta, pero ganun yung tanong ng atin hong mga kababayan. Kailan natin matatamasa yung makatao na kabubuhay na taas sahod? Oy, nakikinig din ho sa atin, nanonood si Miggy Falervilla, Atoy Bansil, kay Anthony Avrenica, kay Calbodas, mula ho dyan sa Washington, D.C. Habang nakikinig naman ho sa kanyang talapitan, Randy Santisas, Adrian Dale Johnson Enriquez, mula ho sa San Jose del Monte, Bulacan. Ay kababayan, magandang umaga ho, Happy Sunday. DZRH Stories, Pinoy Documentaries.
Ito hong binabati ho ni Grace Mariano ng RMN. Good luck daw ho sa lahat ng Team Pilipinas that are bound for the 2026 Hip Hop International Dance Championship. Most especially daw kay Sayawata Jr. ng Miriam College. Congratulations ho in advance at syempre maraming salamat sa pagbitbit, pagwagayway ng bandila ng Pilipinas. Ayan, ipamalas natin yung galing ng Pinoy sa international stage. Oy, ito ho sa isa sa mga kontrobersyal sa mga nakalipas na linggo. Maaari daw bawiin ng ombudsman yung plano nitong gawing state witness si dating Public Works Secretary Manny Bonoan sa kasong may kaugnayan sa umano'y flood control corruption. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, pinag-aaralan ng kanyang tanggapan kung itutuloy pa yung mosyon na alisin si Bonoan bilang akusado matapos umanong mabigo itong magbigay ng kumpleto at malinaw na testimonya. Ang dagdag pa ho ni Remulla, binigyan niya ng ultimatum ang kalihim o yung dating kalihim na magsabi ng buong katotohanan. Pansamantalahong nakalaya yung isa sa mga, sabi nga nila, isa dun sa mga maituturing ng malaki-laking isda no, na naaresto dito sa flood control corruption. Si dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. matapos magpiyansa ng 1 milyong piso para sa kanyang kasong malversation. Inaprobahan ho ng 3 Dibisyon ng Sandigan Bayan yung kanyang petisyon para sa pansamantalang kalayaan habang nililitis yung kanya hong kaso na nabanggit. Ang desisyon ho ng korte, pinayagan siyang magpiyansa dahil nabigo ang prosekusyon na magpresenta ng matibay na ebidensya ng pagkakasala ng dating senador. Si Revilla nahaharap sa mga kasong graft at malversation kaugnay ng 72.8 milyong piso na ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Hindi naman sang-ayon si Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda sa desisyong payagan na makapagpiyansa si dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. Ayon kay Miranda, may matibay na ebidensya na mahalaga ang naging papel ni Revilla sa umano'y maling paggamit ng pondo para sa isang flood control project sa Pandi, Bulacan. Nitong Biyernes, July 31, nakalaya ho si Revilla matapos siyang payagang magpiyansa sa kasong may kinalaman sa umano'y 72.8 milyong piso na ghost flood control project sa nabanggit na lalawigan. Sinabi ni Miranda na hindi kailangang patunayan na personal na nakialam si Revilla sa pagtalakay ng budget sa Kongreso dahil sapat na umano yung mga kilos na ginawa bago pa maisama ang proyekto sa pambansang budget. Matakaw daw, hindi kailangan. Yan yung banat ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa ipinanunukala na pagsilika project sa Nuclear City Tarlac dahil maaari umano ito na umubos ng malaking supply ng ating kuryente. Ayon kay Tino, posibleng gamiting dahilan ng proyekto para bigyang katwiran ng pag-angkat ng modular nuclear power technology upang matugunan yung inaasahan na 5 gigawatt na konsumo sa ating enerhiya. Iginiit ni Tino na ang pagtutulak ng administrasyon sa modular nuclear power sa ilalim ng US-Philippine 123 Agreement o 123 Agreement ay hindi para sa kapakanan ng Pilipinas kundi para sa interes ng mga kumpanyang dayuhan. Ipinag-utos ng Food and Drug Administration ang pag-recall sa merkado ng 2 cosmetic product matapos matuklasan na naglalaman ito ng mga ipinagbabawal na sangkap na maaring makasama sa kalusugan ng ating mga kababayan. Sa pamamagitan ng FDA Advisory Number 2026-0856 at Number 2026-0858, ipinag-utos ng FDA yung recall sa merkado ng mga apektadong batch ng Beauty White Facial Toner,
batch lot number YGRT 2060-203 at Beauty Lab Skin Essential Rejuvenating Facial Toner batch lot number BLT 26301 na ginawa ng Yuglo Babe Skincare Product Trading OPC at KCN Enterprises. Ayon sa FDA, natuklas ang naglalaman ang mga naturang cosmetic product ng tretinoin at hydroquinone matapos ang laboratory analysis na isinagawa bilang bahagi ng post-marketing surveillance ng kagawaran. Sinabi ng FDA na kabilang sa mga posibleng side effect ng naturang sangkap o makinigo yung lalo na yung mga tumatangkilik ng mga nagsusulputang mga produkto sa social media. Ang sabi ng kagawaran, makinig ho kayo dahil ang posibleng side effect na to, iritasyon sa balat, mata, respiratory system, hypersensitivity o allergic reaction, pagtaas ng sensitivity sa ultraviolet radiation, reproductive at development toxicity at posibleng carcinogenetic at genotoxic effects. Inutos mo ng kagawaran sa lahat ng concerned o mga concerned establishmento na itigil yung distribusyon ng apektadong batch habang pinapayuhan yung ating mga kababayan na maging maingat. Inatasan din ng FDA yung lahat ng Regional Field Office at Regulatory Enforcement Unit nito, mga lokal na pamahalaan at mga law enforcement agency na tiyaking hindi na maipagbibili o maipamamahagi sa merkado sa kanilang mga nasasakupan yung mga apektadong produkto. DZRH Stories Pinoy Documentary. Di ba sa panahon na kung ano-ano yung sumusulpot sa social media, lalo't higit kailangan dito yung pag-iingat ng ating mga kababayan, lalo na batid naman natin na marami yung umiiwas doon sa hassle na pagpunta pa sa mga physical store, pero doon lang ho tayo tumangkilik sa mga official Facebook page, social media pages, website ng mga produkto ho na ating bibilhin. At syempre, tingnan din ho natin yung website ng Food and Drug Administration kung sila ba ay may babala, ito ba ay ipinagbabawal, makabubuti, makasasama ba sa ating kalusugan. Uy, 2 minuto makalipas yung 10:00 ng umaga ngayong ika-2 sa buwan ng Agosto taong 2026. Iyan na po yung kabuuan ng isang oras nating talakayan. Ako muna ang inyong nakasama minus ang partner ko sa Edniel Parosa. Ako po, Giselle Ricafort. Tayo ho ay magkarinigan mamayang 12:00 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Pilipinas, ang oras 10:03 ng umaga. This time check is brought to you by Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue.